And I can still remember when I was age 12, that was the most challenging moments in our lives. Naluging negosyo ng aking ama. So for 3 years, we were so depressed, financially depressed. Ang hindi ko makalimutan talaga yung naputulan kami ng kuryente. Yung naputulan kami ng kuryente, alam mo, yung nakikiusap yung magulang mo sa magpuputol, eh, hindi ka naman pwedeng bayaran. And then one week kami walang kuryente. Eh, may mga kapit-bahay kami mga marites. Tinatanong ko, ako lang ay kuryente. Sagot ko lang, nag-candlelight dinner po kami, huwag kayo makialam. So, ako pasok na school during that time, grade 6, walang pera, walang baon. During recess time, I will go to the comfort room and open the faucet and drink as much water as I can. That will be my need. So for 2.5 years, sobrang talaga challenging. And ito yung parati kong statement. Mahirap maging mahirap. Iba tingin sa'yo ng tao kung wala kang pera. Do you agree? Iba yung parang hindi nyo ba napansin kung marami kang pera, marami kang kaibigan pangkat. Pag wala kang pera, wala kang kaibigan pangkat. Sa wikang English, Wilson, money is indeed very relative. The more money you have, more relatives, no money, no relatives. O yung wag niyo kalimutan yan. Tama, igalit no? So, to cut the long story short, I entered into sales. My first venture, I was selling toilet paper. Toilet paper. Bakit ako nagbenta ng toilet paper? Because my mom was selling wholesale and I sold retail. And ito yung na-realize ko na when I was selling. Sino sa inyo nag-try na rin kayo magbenta? Nag-try na kayo? Raise up your hands. Have you tried? People you expect to buy from you will never buy from you. Yes. People you least expect to buy from you are the ones buying from you. People you expect to support you are not the ones supporting you. People you least expect to support you are the ones supporting you. Do you agree? So, to cut the long story short again, I hit my first million when I was in my 20s. From toilet paper, I sold pants, I sold shoes, I sold shirt, lahat, nabenta ko na. And I've been in sales for 48 years already, technically, as of today. So, I started well, I've been in sales in 48. Kung marunong kayo mag-compute, okay, alam niyo ang mga tao na ako. So, basically, inabutan ko yung 8-track. Inabutan ko yung 33 ng plaka. Inabutan ko 45. Inabutan ko pa magluto sa uli. Inabutan ko magtatsa sa uli. Inabutan ko yung jeep ng benching ko. So, I've lived long enough. And I'm really so thankful and grateful. And you know, right now, people ask me, what have I have 18 best-selling books. Yeah, and then done a lot of things. But little did people do not know. Number one, I never finished my formal schooling. I never finished college. But I'm proud to say that even though I never finished my formal schooling, I became the first and last summa cum laude at my campus when I was at grade 6. Dati Bibas to. Ang galing mo ha? Oo nga. Paano papalit ang pangalan? Oo nga, hindi ko. Lahat na magtalang Paolo Abilita. Pero okay lang na huwag ka magpalit ng pangalan, huwag ka lang magpalit ng mukha. Yun nga, I became the first and last summa cum laude at my campus when I was at grade 6. Gusto niyo malaman ba't ako nabigyan ng title na summa cum laude? Ako yung pinakauna at huling estudyante ang 10 taon sa elementary. No, seriously, I failed grade 6 4 times. Yeah, in a Chinese school. So, yun nga, if you know me from the past, kung kilala niyo ako, you would tell me na talagang I am not going to be successful. Kasi number 1, baksak ko ng baksak. Number 2, wala namang pedigree. Number 3, hindi nakapagtapos. Pero nagpapasalamat talaga ako sa Diyos. Sa buhay pala, hindi mahalaga kung saan ka nanggaling. Ang mahalaga kung saan ka patungo. Hindi kasalanan ng Diyos na pinanganak tayo.
Pero isang malaking kasalanan sa Diyos pag tayo ay walang ginawa at namatay tayo mahirap. Agree? Kaya nga with that background, that's the reason why I became an advocate of financial literacy. Bakit? Sisimplihan ko na lang ito. Lahat tayo, meron tayong mga pinagdadaanan sa buhay. Lahat tayo, nandito, isang common denominator natin na gusto natin makalaya sa kahirapan. Do you all agree? Yes or no? Yes. Hindi naman yaman na pinag-uusapan natin dito eh. Yung simple lang na makakain na 3 beses sa araw, walang problema sa pambayad ng kuryente, edukasyon, gamot, yun lang. Kung matustusan lang natin lahat yan, kahit di tayo mayaman, okay na tayo. Do you agree? Pero ang problema, yung mismong means of survival, ay yung pa lang eh. Hirap na tayo. Nagigets mo? Opo. That's the reason why I came from that. I hate being poor. And that's the reason why I'm taking the challenge and helping Filipinos to be financially free. To be free from financial stress and be free from being poor. Kaya tayo nagbubuhay. Mistake ng Pilipino sa buong bansa na kailangan natin ma-overcome para magkaroon ng financial freedom. Siguro yung pinakauna, no? Yes. Yung, I'm sure all of you are familiar with the word called inflation. Are you familiar in inflation? Yes. Ang ibig sabihin nun, yung pagtaas ng bilihin at gastusin. Yes. Question, control ba natin yun? No. Hindi, di ba? Pero yung, alam mo, isang malaking pagkakamali, kuya dati, is this eh. Yung inflation, di natin control. Pero isang malaking pagkakamali talaga natin, mga Pilipino, yung lifestyle inflation. The more you make, the more you spend. Pwede tayo mag-real talk ngayon. Naalala niyo yung pinakaunang kita niyo nung nag-umpisa tayo? Yes or no? Maliit o malaki? Wala, nung maliit ang suwala na pagkakasya minsan may sobra pa. Nung lumaki na, nagkulang na, nagkautang pa. O baka ako lang may problema. Kaya nabigets nyo ba? So the problem is not the income eh. The problem is the person who's earning the income. Bakit siya nagkasya nung maliit? Eh kasi maliit ang gastusin, hindi ka mataas sa pili. No. Ito lang ang na-realize ko. Sino sa inyo nanggaling sa pamilya tapos at medyo financially challenged kayo taas kami? Alam mo, philosophy ng isang tao tapos, mas maganda na kumain isang beses ang araw kaysa walang kain. Mas maganda lang tumira sa maliit na bahay kaysa tumira sa kalsada. I would rather have something rather than what? Nothing. That's the reason why nung dumating yung unang kita mo, pinaka-ingat-ingatan mo ay mo na bumalik sa dati mong katayuan. Tama mali? Tama mali? Pero nung lumaki na income, gumanda niyo. Pakita mo na yung bagong kita. Ito na yung mindset mo. Ito na ang panahon ng paghihiganti. Lahat na di mo kinakain mo na. Lahat na di mo sinusubukan mo na. Lahat na di mo pinupuntahan mo na. O, ano problema? Nasanay. Pero yun nga, ang income naman, hindi naman stable yun eh. Pero yung lifestyle mo, mataas na eh. Ako mali. So, nung bumaba ang income mo, hindi ka nang willing bumaba. So, the problem, again, that's number one eh. Parati kasi, ang concern kasi ng tao, sinasabi, kulang yung income. Yung pangalawa, yung way of thinking kasi karamihan namin mga Pinoy, na minsan, yun ang nagtatrap sa atin sa kahirapan. Like for example, ano parang sinasabi ng karamihan? Hindi ako makapag-umpisa ng negosyo dahil wala akong ano? Kapital. O sige ganito, kapital ang problema mo. Kapital. Bigyan mo ng 1 milyon ang isang taong walang kaalam-alam sa buwan. Bigyan mo ng 1 milyon ang isang tambay. Bigyan mo ng 1 milyon. Balikan mo siya after 1 year. Ano status niya? Ubus na. Tanggalin mo ang pera ng 1 milyonaryo, katulad ng katabi ko. Challenge siya. Magdilang ang health siya. Tanggalin mo yung negosyo niya, tanggalin mo lahat ng asset niya, balikan mo siya after 1 year. Nakabalik mo na ulit. That's the point eh. No, the problem is yung sabi, hindi ako makapag-umpisa dahil wala akong pera. Ito, binigyan mo ng pera, ubusog. Ito, tinanggalan mo ng pera, o nagka-pera muli. Pagpapatunay, no offense men, kahit ang dami mong pera, pero pag hindi mo alam kung anong gagawin mo sa pera, dahang-dahang maubos ang pera mo. Pero kung ikaw, kahit wala kang kapera-pera, pero may alam ka, may experience ma, may karunungan ka, lahat kayo nandito.
Kahit saan kayo kanil, mabubuhay kayo. Kasi alam niyo yung broadcasting, alam niyo yung journalism eh. You can write, you can create, you can again make money. Do you agree? So the problem is not the income. The problem is the person. And the third reason kung bakit nahirapan ng tao talaga, because the lack of financial literacy. What do I mean? Mahirap gawin ang isang bagay kapag di mo alam. Mahirap mag-drive pag di mo alam. Mababang ka. Mahirap mag-negosyo pag di mo alam. Malulugi ka. Mahirap mag-invest pag hindi mo alam. Mas-scam ka. Tama mali. So, my next question to all of you right now is this. May kakilala kayo ng mga taong kumikita ng mga 50,000 naman? 100? A million? Naman, 10 million naman. Ito, mga dito. Di ba nag-gets nyo? Nag-gets nyo? May kakilala kayo? May nababalitaan kayo? Yes or no? So question, posible o imposible? Posible o imposible? So, ano ibig sabihin? Meron silang alam na hindi mo alam. Meron silang ginagawa na hindi mo ginagawa. Ano gagawin mo? Sana all. No? Ang gawin mo, pag-aralan mo. Kasi pag natutunan mo, pwede rin mangyari sa'yo. Hey, do you agree? Come on, talk to me. What's 2 times 2? 4. Journalist nga. Hey, 2 times 2? 4 times 2? 8 times 2? Ba't pare-pareho sagot natin? Kasi all of us inside this room learn the system of multiplication. So what do I mean? If you know the system of the rich, you follow the system of the rich, you will get the same answer and result. Yun nga nakakalungkot eh. A lot of people want to eat the cake, but only a few people want to learn the process of baking a cake. If you finish the cake, you need more money to buy cakes. But if you know how to bake a cake, you will never run out of cakes. Maraming taong gusto limang. Pero iilan lang ang tao ang gusto pag-aralan kung paano yumaman. Kasi kung biglang yaman lang, o nagkapera ka na, pero hindi mo alam yung proseso, mauubos yan. Ulit, wala ka na naman. Pero pag alam mo yung proseso, hindi ka mauubos. Yun lang.